Sa nakaraang kwento natin ay pinasok na nila ang isang silid na puno ng batong unggoy na yumuyuko at sa pagpapatuloy ng kwento. Sinabi naman agad ni Rebecca na narinig niya na sa katunayan ay si King Miho ang hari ng mga unggoy at pinamumunuan nito ang kabundukan ng bulaklak at bunga at totoo nga ito. Sinuri naman ni Rebecca ang mga rebeltong unggoy at sinabi niya na ang mga batong unggoy na ito ay ang bawat isa sa kanila ay sapat na ang kapangyarihan na lampasan ang kapangyarihan ni Cain at ni Khan at kahit na maging siya na high ranker. Bigla namang napasigaw si Victoria na nandun si Kindred. At pagkatingin nila ay nakadapa si Kindred at duguan nito. Nakita naman nila ang batong monumento at hindi naman sila makapaniwala na totoo pala ang 72 divine transformation ni King Miho. Nanlaki naman ang mata ni Khan dahil ayon sa kanya na nahanap niya na sa wakas ito at nanginginig naman ang kanyang kamay sabay sabi niya na kung makukuha niya ito ay si Doyle ay hindi niya naman pinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil biglang dumating si Sol Luna at tumatawa ito sabay sabi niya na nanakawin niya ang 72 divine transformation. Nakilala naman agad ito ni Rebecca at sinigaw niya ang pangalan nito. At nang papalapit na si Sol Luna sa monumento ay nakarinig naman sila ng tinig na nagtatanong na kung sino ba sila upang disturbohin ang walang hanggang pagpapahinga ng kanilang hari. May lumabas namang itim na bagay at bigla nitong inatake si Sol Luna at inatake rin ito sina Yonwoo at ang kanyang mga kasamahan. Habang papaatake ang bakas kay Yonwoo ay sa isip niya na parang mali siya dahil inaakala nilang lahat na ang 5 bundok ng penitensya ay dito na sealed si King Miho ngunit ang nasa isip niya na ang bakas na pumipigil sa kanila ay kay King Miho ngunit ang bagay na nagpapagalaw sa mga estatwang mga unggoy na ito ay hindi bakas ni King Miho bagkus ay ang vassal. Naisip niya na sana ay pinagtutuunan niya ng pansin ang pangalan ng dungeon sa una pa lang. Ang pangalan ng dungeon na ito ay King Mi's Palace. Ang lugar na hindi lamang selyo, karaniwan walang dahilan na ang master na nandito ay mag-iiwan ng bakas. Sa isip naman ni Yonwoo na hindi niya sana pinaghihinalaan na si King Miho ay mag-iiwan ng bakas na mahina lamang dahil ang bakas na iniwan ni King Miho ay mga palatandaan sa buong dungeon at ang mga nanggugulo sa kanila ay ang mga vassal mula sa nanghihimasok at iistorbuhin ang tulog ng kanilang hari. Sinabi naman ng alip-oras ni King Miho na ang mga naggambala ng pagtulog ng kanilang hari ay pagbabayaran nila ito sa pamamagitan ng kanilang buhay. Bigla namang may lumabas na sudden quest at ang sudden quest na ito ay ang tinatawag na King's Terracotta Soldiers. Si King Miho ay napagtagumpayan niyang makaalis sa 5 bundok ng elemento pagtapos ng 500 na taon at pagtapos ng kanyang pagpenitensya ay nagawa niyang maging isang Diyos. Gayunpaman, ang yokai na mga halimaw na nakita ang Diyos sa bundok ng bulaklak at bunga ay lumaki ng may sama ng loob dahil hinihintay nila ang pagbalik ng kanilang hari sa matagal na panahon kaya naman gumawa sila ng underground na palace upang mapanatili nila ang balat ng kanilang hari hanggang sa kanyang pagbabalik. At upang hindi manako ang balat ni King Miho ay ang mga terracotta na mandirigma ay binabantayan nila ang balat sa mga nanghihimasok sa palasyo. Minungkahi ng sistema na itakas niya ang balat ni King Miho at patunayan niyang mayroon siyang kwalipikasyon upang maging isang tagapagmana ni King Miho. Ang kondisyon ng pakikilahok ay nakakamit niya ang hidden quest na King Mi's Palace. At ang gantimpala naman ay kwalipikasyon ng 72 divine transformation. Bigla na lang umatake ang batong unggoy kay Khan ngunit nagawa naman yun iwasan ni Khan at habang umiiwas si Khan ay napapamura na lang ito. Nilalabanan rin ni Rebecca ang mga ito at bigla namang nag-counter si Khan ng isang malakasang pag-atake. Habang nilalabanan nilang tatlo ang mga batong unggoy ay napasabi na lang si Rebecca na hindi nila ito magawang mabasag kaya naman inutusan niya si Victoria na huwag niyang hayaan na mapunta ang mga ito sa pinto at sinang-ayunan naman yun ni Victoria. Sa isip-isip naman ni Khan na sinusubukan nilang huwag mapunta ang mga batong unggoy sa banal na pinto para hindi sila mapalibutan kaya naman napagdesisyonan niya na susubukan niya ring harangan ang mga ito. Agaran niya namang nilaslas ang kanyang kamay gamit ang kanyang espada. Naligo naman sa dugo ang kanyang espada at agad niya namang inatake ang mga batong unggoy at nagsitalsikan ang mga ito dahil sa lakas ng pag-atake ni Khan sa kanila. Habang may pinakawalang pag-atake si Yonwoo ay sa isip niya na kahit na matagal pa sila dito ayos lang dahil alam niya naman ang patungkol sa mga kalaban nila dahil kung magsama-sama ang mga kalaban nila ay susubukan niyang isa-isahin ito at bigla niyang ginamit ang kanyang Dragon Eyes. At dito nakita niya ang mga core ng mga batong unggoy na kung saan nandito ang kanilang kahinaan. Inilunsad niya ang kanyang pag-atake sa taas at bigla itong naging ulan patungo sa mga batong unggoy at tinamaan ito sa kung saan nakalagay ang kanilang core at nagkabitak ang mga ito.
Bigla niyang inutusan ng kanyang mga kasamahan na atakihin nila ang may mga tanda na kanyang ginawa dahil nandyan nakalagay ang kahinaan ng mga ito. Bigla naman silang nagulat na tatlo at napatanong si Khan na kung sinasabi niya bang may mga kahinaan ang mga makukunat na mga nilalang na ito. Nabuhayan naman sila ng loob at napasabi na lang si Rebecca na magbabago na ang istorya simula ngayon at bigla niya namang inilunsad ang kanyang kasanayan na tinatawag na Arrow Rain patungo sa mga batong unggoy. Pinunterya niya ang may mga marka ni Yeonwoo at epektibo nga ito. Samantala si Victoria naman ay naghahanda ng pag-atake at habang naghahanda siya ay plano niyang punteryahin ang mga ito sa may mga marka na ginawa ni Yeonwoo sa mga ito at agad niya namang inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na God's Hammer. Sina Yeonwoo at Khan naman ay walang hirap lang nila pinagbabasag ang mga batong unggoy. Kahit na marami ang mga batong unggoy ay nakakaya na nila ito sa ngayon dahil sa tulong ni Yeonwoo ay napag-alaman nila na may kahinaan ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay napasa na nila ang unang pagsubok at magsisimula ang pangalawang pagsubok pagtapos ng ibinigay na oras sa kanila kaya naman maghanda na sila. Binigyan sila ng 5 minuto at agad nag-umpisa ang pagbibilang. Hininggal naman ang mga ito at napasabi na lang si Rebecca na nakakabaliw ito at napasabi rin si Victoria na naubos niya na ang lahat ng kanyang runes para lang sa wala at ang kanyang mana ay ubos na. Bigla naman silang nagulat dahil mayroon silang tinig na narinig na tumatawa at sinabi nito na kagaya nga ng kanyang inaasahan na maaasahan sila. Hindi naman makapaniwala si Victoria at Rebecca dahil buhay pa rin si Sol Luna. Tinanong naman sila ni Sol Luna na kung alam ba nila kung bakit tinatawag na undead ang isang undead dahil hindi sila madaling mamatay. Bigla na lamang naglaho si Sol Luna dahil tatakas ito. Nagalit naman agad si Rebecca at sinabi niya na kung may lakas pa sana siya na natitira ay papatayin niya ito. Minungkahi naman ni Victoria na huwag na muna nilang pansinin si Sol Luna dahil matatagalan pa ito bago makarecover ang katawan nito. Bigla namang tinawag ni Yeonwoo si Shannon at nakuha naman agad ni Shannon kung ano ang ibig sabihin ni Yeonwoo sa kanya at sinabi niya na siya na ang bahala sa taong yun dahil hindi niya rin gusto ang ganoong uri ng tao at papahirapan niya ito ng kaunti. Napaisip naman si Yeonwoo na kung bakit hindi pa nagpapakita ang Devil Army ngayon dahil nagawa naman nilang matapos ang unang pagsubok at dahil ba na hindi pa nila makukuha ang kanilang gusto o naghihintay sila sa labas. Pinalawak niya naman ang kanyang extrasensory perception sa dungeon subalit hindi niya pa rin nararamdaman ang bakas ng Devil Army at sila lamang ang nandito sa dungeon. Naisip rin ni Yeonwoo na pwede ring naghihintay na ang mga Devil Army sa labas para nakawin ang clue patungkol sa Golden Cudgel at 72 Divine Transformation at mayroong pang ibang dahilan. Nilapitan naman ni Victoria ang bangkay ni Kindred at bigla naman siyang nagulat dahil sa kanyang nakita. At dito nakita niya ang bangkay ni Kindred na tila ba ay isa lamang itong manika. Hindi naman makapaniwala si Victoria dahil sa kanyang nakita at nagtatakang tanong niya naman kung ano ba talaga ang nangyayari at kung saan na ba ang totoong Kindred. Bigla namang nilapitan ni Khan ang batong monumento at hinawakan niya ito sabay sabi niya na kailangan niyang sauluhin ang lahat ng ito. Sa isip naman ni Yeonwoo na ang huling mensahe ng quest ay ang itakas ang balat ng hari ng mga unggoy. Napatanong naman si Yeonwoo na kung ano nga ba talaga ang balat at kung paano nila mapatunayan na kwalipikado sila dito. Ang bagay na pagmamay-ari ni King Miwoo bago siya naging Diyos ay ang 72 Divine Transformation. Ang 72 Divine Transformation ay isa lamang pagmamay-ari ni King Miwoo pagtapos nitong makumpleto ang kanyang masterpiece. Para naman maging kwalipikado sila ay kinakailangan nilang masaulo ang 72 Divine Transformation. At ang Devil Army naman ay kikidnapin ay i-brainwash sila kung sino man ang makakapagpatunay ng kwalifikasyon. At kung ang unang pagsubok nila ay para malaman ang kanilang kakayahan. Malamang ang ikalawa ay kung paano mabilis na maintindihan ang nakasulat sa batong monumento at gamitin ito. Ang mga batong unggoy sa kanilang tabi ay sila ang tagasuri. Nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo sa kanyang isipan na kung bakit ang peking katawan ay nandun sa lokasyon ng batong monumento dahil ayon sa kanya ay kung ang may gawa nito ay ang Devil Army ay mayroon nitong rason. Lumabas sa kanilang sistema na ang pagbibilang ay natapos na at ang ikalawang pagsubok ay uumpisahan na. Unti-unti namang gumagalaw ang mga batong unggoy sa nagbabantay sa gilid nila at bigla na lang gumalaw ang batong unggoy at bigla nitong inatake si Victoria na siyang ikinagulat niya naman at nang makita yun ni Yeonwoo at Rebecca ay agad naman silang nagmadali habang sa isip-isip ni Yeonwoo na masyadong mabilis ang kilos ng batong unggoy at masyadong huli na siya upang masagip si Victoria.
Bigla na lamang sumabog ng napakalakas sa lokasyon na kung saan si Victoria at dahil sa usok na nilikha nito ay hindi naman makakita si Yeonwoo dahil sa usok at agaran niya namang hinawi ang alikabok at nakita niya na inatake si Rebecca at tinamaan ng malala si Rebecca sa bandang tiyan nito. Pinalabas naman ni Yeonwoo ang kanyang aura sa kanyang sandata at bigla siyang inatake ng batong unggoy at nasa lagyan naman ito ngunit dahil sa lakas ng puwersa ng batong unggoy ay napa-atras naman ito at bahagya siyang tumigil at naramdaman niya naman ang pagninig ng kanyang braso dahil ayon sa kanya na parabang mapuputol ang kanyang braso sa puwersa ng batong unggoy. Habang papaatake ang dambuhalang batong unggoy ay sa isip naman ni Yeonwoo na malakas ito at napakabilis at mabigat ang bawat binibitawang pag-atake. Tiningnan niya naman si Rebecca at parang nasa kritikal ang kondisyon nito. Sinuri niya naman ang ibang mga batong unggoy at unti-unti itong nagpapakita ng senyales na kikilos na sila. Napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang maghanap ng paraan at kung iisipin niya, ang 72 Divine Transformation ay hindi isang kasanayan na matututunan sa loob lamang ng 5 minuto at mayroong rason kung bakit binigyan lamang sila ng 5 minuto upang maghanda sa ikalawang pagsubok na ito. Naisip niya na ang unang bagay na dapat nilang gawin upang maging tagapagmana ni King Miho ay ang respeto o katakutan ng hari kaya naman mayroong napagtanto si Yeonwoo at nang papaatake na ang dambuhalang bato na unggoy sa kanya ay bigla naman siyang yumuko sa sahig at imutusan niya sina Victoria at Kan na damapa sila sa sahig at walang pag-alinlangan naman na sumunod ang dalawa sa inutos ni Yeonwoo sa kanila. May nahulog naman na debris na bato sa unahan ni Yeonwoo ngunit biglang tumigil sa pag-atake ang batong unggoy patungo sa kanya. Nagulat rin si Kan at nagtatakang tanong niya naman na kung tapos na nga ba talaga. Pagkatingin ni Kan sa batong unggoy ay tumigil na ito sa pag-atake at napasabi na lang siya na nakakabaliw ito at napatanong na kung ito ba ang kabayaran ng kanilang respeto sa hari. Umiyak naman si Victoria sabay sambit ng pangalan ni Rebecca at naalala niya na itinulak siya ni Rebecca upang siya ang tamaan ng pag-atake ng batong unggoy at upang masagip siya. Nanginig naman si Victoria at sinusubukan niyang gamutin si Rebecca at kahit anong gawin niya ay wala nang lumalabas na mahika at napaiyak na lang siya sabay sabi niya na wala na talaga siyang natitirang mana kaya naman hindi niya kayang gumamit ng mahika. Dumelet naman si Rebecca ngunit makalipas ang ilang saglit ay pumikit na lamang ito at nang makita yun ni Victoria ay namutla naman siya at biglang napasigaw dahil wala na si Rebecca. Napapikit rin si Kan at Yeonwoo dahil hindi na nila maramdaman ang presensya ni Rebecca. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na si Kan ay wala ng lakas habang si Victoria naman ay nagamit na nito ang buo niyang runes. Naisip niya rin na kahit gawin niya pa ang lahat ng kanyang makakaya para sa quest ay magiging mahirap lamang ito at delikado dahil ang dalawa ay baka makasagabal sa kanya. Ayon sa kanya na dahil nandito na rin naman na siya ay ang kay King Miho na legacy ay kinakailangan niyang makuha. Bukod sa 72 Divine Transformations ay nasisigurado niya namang mayroon pang ibang bagay at ito ang Golden Cudgel na sinasabi na gawa ito sa Divine Iron o banal na bakal at kung makukuha niya ang Golden Cudgel ay baka mayroon siyang malaman patungkol sa kanyang itim na bracelet kaya naman napagdesisyonan niya na kailangan niya munang alisin ang mga sagabal sa kanyang misyon. Sinabi niya naman na sa kanyang pagkakaalam ay parang ang layunin ng pagsubok na ito ay ang makahanap ng tagapagmana si King Miho. Nagtataka naman si Kan kung ano ang patungkol sa tagapagmana ni King Miho. Ipinaliwanag naman ni Yeonwoo na ang quest ay gusto silang patakasan dala ang balat ni King Miho at patunayan nila ang kanilang kwalifikasyon na tagapagmana. Sinabi naman ni Kan na dapat isaulo nila ang 72 Divine Transformation at patunayan nila na karapat-dapat silang maging tagapagmana. Tinanong naman ni Victoria si Yeonwoo na kung paano si Kindred. Tugon naman ni Yeonwoo na sa una pa lang ay isa na itong patibong dahil hindi niya maresolba nang siya lang ang pagsubok na ito kaya naman ginamit niya sila upang makakuha ng ideya. Pagkarinig ni Victoria ay nagalit naman siya at minura niya si Kindred. Minungkahi naman ni Yeonwoo na mamaya na nila probe si Kindred at ngayon ay kailangan muna nilang makatakas dito. Tinanong naman siya ni Victoria na kung alam niya ba ang paraan kung paano sila makatakas dito. Sinabi naman ni Yeonwoo na mayroong pintuan sa gilid ng pangunahing pinto at tingin niya na makakatakas sila sa pamamagitan niyan. Sinabi naman ni Kan na bagaman ay mayroon pa ring 12 batong unggoy at mahihirapan lamang sila na takasan ang mga ito. Sagot naman ni Yeonwoo na ayos lang dahil mayroon naman silang paen. Habang tinitingnan ni Yeonwoo ang dalawa ay sinabi niya na siya na ang bahala sa kanila kaya naman silang dalawa ay tumakbo na patungo sa gilid na pinto sa kanyang hudyat. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang narinig.
Agad namang sinabi ni Yeonwoo na tumakbo na silang dalawa pagtapos niyang magbilang ng 3 habang nagrereklamo pa si Kon, subalit inumpisahan na ni Yeonwoo ang pagbibilang at agad namang tumakbo sina Kon at Victoria patungo sa pinto na sinabi ni Yeonwoo sa kanila. Tinawag naman agad ni Yeonwoo si Shannon at pagkalabas ni Shannon ay masayang-masaya naman ito at sinabi niya na hinihintay niya lamang ang kanyang hudyat at hawak-hawak niya naman sa buhok si Sol Luna at nagreklamo naman si Sol Luna at tinanong niya ang mga ito na kung ano ba sa tingin nila ang ginagawa nila sa kanya at inutusan niya naman si Shannon na pakawalan siya. Agara naman siyang inihagis ni Shannon sa ere at habang nasa ere si Sol Luna ay tinanong niya naman si Shannon na kung hindi niya ba siya kilala kung sino siya. Habang nasa ere si Sol Luna ay napukaw naman ang mga pansin ng mga batong unggoy patungo sa kanya at napagtanto naman ni Sol Luna ang kanyang sitwasyon at agad naman siyang inatake ng mga batong unggoy gamit ang kani-kanilang mga sandata at pagkababa ni Sol Luna ay napasigaw na lang siya na tulungan nila siya at nagmamakaawa. Samantala si Yeonwoo naman ay mabilis na kumilos habang si Shannon naman ay hinigop niya na ang kaluluwa ni Sol Luna. Napansin naman ng mga unggoy si Yeonwoo na kumikilos at agad nila itong sinusugod at naghanda naman si Yeonwoo ng kanyang mahika at bigla niyang ginamit ang kanyang rune magic sabay handa niya sa paparating na pag-atake sa kanya at pagka-atake ng batong unggoy sa kanya ay nagawa niya namang masalag ito at habang sinasalag niya ito ay sa isip niya na sa tingin niya ay gumagana ang kanyang mahika sa pagsalag niya sa pag-atake ng batong unggoy at tiningnan niya naman ang dalawa at parang ligtas naman na nakatakas ang mga ito. Bigla naman nawala si Yeonwoo sa kanyang kinatatayuan at agad siyang lumipat ng pwesto patungo sa pinto na kung saan lumabas sina Victoria at Kon at minungkahi pa ni Victoria na bilasan niya na at lumabas na siya dyan. Lumingon naman si Yeonwoo sabay sabi niya kay Victoria at Kon na mauna na sila at susunod siya at hindi naman makapaniwala si Victoria na sasabihin yun ni Yeonwoo. Agad namang sinarado ni Yeonwoo ang pintuan sabay lock niya dito at nang malock niya na ay sinambit niya naman ang katagang entry niyan at kinuha niya ang kanyang espadang Vigrid at habang hinahawakan niya ito ay sa isip-isip niya na hindi niya na kailangan itago ang kanyang kapangyarihan dahil wala nang makakakita sa kanya. Samantala sina Kon at Victoria naman ay katok ng katok sa pintuan at sinasabi nila na buksan niya ang pinto. Lumabas naman sa kani-kanilang sistema na umalis na sila sa lugar ng quest kaya naman hindi na sila makakapasok dahil hindi sila kwalipikado sa quest. Hinampas naman ni Kon ang pinto ng napakalakas sabay sigaw niya pa na kung bakit ba laging ganito. Galit na galit naman si Kon dahil sa isip niya na maging ang kanyang ina at si Doyle at ngayon si Cain naman at ayon sa kanya na nagsasanay naman siya ng mabuti nang sa gayon ay hindi siya magiging pabigat at naisip niya rin na ang matagal niya ng inaasam-asam na 72 divine transformation ay nasa harapan niya na kanina. Subalit kahit na hindi niya pa ito gusto ay kailangan niyang pagkatiwalaan si Yeonwoo at ang kanila ding kaligtasan. Bigla namang tinawag ni Kon si Victoria at sinabi niya na malamang ay si Kindred ay naghihintay na sa kanila sa labas at nagulat naman si Victoria sa sinabi ni Kon sa kanya at dagdag ni Kon na mayroon siyang naiisip na magandang ideya at tinanong niya naman ito na kung gusto bang marinig ito. Bumalik naman ang eksena kay Yeonwoo at bigla niyang inilunsad ang kanyang tinatawag na domain declaration. At unti-unti itong sinakop ang buong lugar at lumabas sa kanyang sistema na inilunsad niya na ang teritoryo ng dragon na tinatawag na Bina at pwede niyang magamit ang kanyang kapangyarihan sa sakop lamang ng teritoryo. Ang unang hakbang ng kanyang kapangyarihan ay na-activate na at ang unang hakbang na ito ay tinatawag na Draconic Blood. Sa loob ng limitadong oras ay ang lahat ng kanyang stats ay tataas sa tiyak na halaga. Kahit gaano pa kahigpit ang stage ay ito ang tamang lugar na tirahan ng mahusay na dragon at ang sarili niyang teritoryo. Sa lugar na ito kung saan nililimitahan ng 5 bundok ang kanyang pandama ay bumalik na dahil sa kanyang inilunsad na teritoryo. Naisip niya naman na hindi naman nasayang ang pagsasanay niya ng higit kalahating taon dito dahil nararamdaman niya na ang kanyang extrasensory perception ay mas lumakas pa at nakikita niya rin ang wavelength at mana stream ng bawat bagay at pwede niya ring magambala ang mga ito. Unti-unti namang lumabas sa kanyang katawan ang kaliskis ng dragon habang umaapaw siya sa mahika. Sa isip niya naman na mas lumakas pa siya lalo na tila ba ay hindi na ito may kukumpara dati. Lumabas rin ang kanyang pakpak na apoy at maging ang kanyang Vigrid ay malaki na ang pinagbago kumpara dati. Nagbago na rin ang paglalarawan sa Vigrid at ayon dito na ang banal na kapangyarihan na inilagay ng hindi kilalang nagmamay-ari ang halos lahat ng sumpa ay nahugasan na at unti-unti itong bumabalik sa dati nitong porma. Gayunpaman ang pinagmula ng sumpa ay hindi pa tuluyang nawawala sa hindi matukoy na dahilan. Hanggang dito na lang muna mga bossing.
Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.